Na rin sa wakas maligo. Ayan, fresh. Fresh na din. Nakaligo din ako sa wakas. Grabe kanina yung tubig. Para kung napasok. Ang init-init kasi maghapon. Tapos pagkabuhos ko. Ang init tong tubig. Ang init tong lumabas. Pero yun. Magla-live pala ako guys sa TikTok. Panoorin niyo ako sa TikTok. Good evening. So ayan, magsasara na sana ako talaga kanina. Pero meron mga dumating na mga tumors. Yung mga tumors talagang pabugso-bugso sila. Minsan kung kailan yung sarado ka na, doon pa sila darating. Bibili. Tapos mangangatok pa talaga yan. Tapos kanina, tagal naghintay. Tapos walang mga dumating. Ngayon na magsasara na ako. Ang daming mga nagdatingan. Ang dami nilang mga pinamili-mili. Ganun talaga ang mga tumors. So, ngayon, magre-refill ako itong Coke kasi nga, maraming nagbilihan ng Coke. Naubos yung aking Cold Royal na lang natira dito sa ref. So, magre-refill ako. Para bukas, isasaksa ko na lang yung ref. By the way, guys, wait lang, ilalagay ko lang maayos. By the way, guys, chinek ko lang kung naka-record siya. Ano yung sasabihin ko na wala na tuloy ako. So, dito sa probinsya, guys, ganitong oras, talagang tahimik na. Kung iisipin na sa, kami na malapit kami sa kalsada. As in, katabi lang namin yung kalsada halos. Ilang steps lang kalsada na kagad. Pero, ayun na. Kapag nasa probinsya kasi talagang maaga silang natutulog. Lalong-lalo na kapag walang huli yung isda, hindi na papahuli yung isda. Kasi kapag ganun, minsan kasi, lalong-lalo na sa mga malapit dito sa baybay, almost sa kanila talagang kapag maraming huli talagang maraming pera guys, inom-inom, ganyan-ganyan kasi syempre malaking income. Pero kapag kaunti lang o hindi nagpapahuling isda, wala silang kaunti lang income, so maaga sila natutulog. So ayun guys, ganun talaga siguro kapag weekdays, ayan. Kasi kapag weekend, maraming mga bisita, so nakakakota talaga ako. Pero even weekdays, minsan may time na nakakota. Yun nga kapag maraming huli yung isda, nagpapahuli yung isda, talagang maraming pera yung mga tao, inom-inom, bili ng bili. Alam niyo naman yung mga Pilipino na diba, kapag maraming pera talaga, bili ng bili. Kasi noon, ganda rin naman ako. Kapag may pera talagang, alam niyo, parang hindi ka makatulog kapag may pera ka. Pero syempre, habang tumatanda tayo, nagiging mature na rin yung pag-iisip natin. Nawala na sa akin yung ganung pag-iisip na yun. So, ayun guys, na-chika ko lang sa inyo. Maya-maya ay magsasara na ako. Anong oras na ba? Kaka 8:30 pa lang. Ayun. Yun siya guys, yun yung way ko guys para makatipid talaga sa kuryente. Kasi alam nyo guys, kung hindi ako magpapatay ng ref, 3 ref na, bali 2 freezer, isang chest at saka isang upright, tapos itong pangatlo na pang soft drinks na may din, may freezer din. Pero maliit lang naman. Basta at least 3 yung gumagana. Kung hindi ako magpapatay guys, alam nyo kung ano mangyayari, siguro ang lobo-lobo talaga siguro ng aming bill sa kuryente. Kaya ganun yung way ko, ganun yung diskarte ko para makatipid-tipid din sa kuryente. Kaya pinapatay ko to. Minsan nga kapag yung punong-puno na yung ice, yung freezer, punong-puno na siya at ice naman na lahat, pinapatay ko din yan sa gabi kasi hindi naman natutunaw. Pagka kinabukasan, hindi naman siya natutunaw. Basta ice na lahat. So, ayun, pagka kinabukasan, isasaksak ko lang siya ulit para syempre, intact pa rin yung kanyang ice. Hindi maglulus yung taas din pala talaga kumain ng kuryente. Alam niyo kung magkano yung nadagdag nung nagkaroon ako ng ice cream. Ang nadagdag sa aking bill sa aking kuryente ay 1,500 talaga. Ayun, so medyo parang nagbabayad na rin ako ng renta sa bahay. No? Parang nagbabayad na rin ako ng pwesto dito sa tindahan kasi ang laki ng kuryente namin. Pero kung iisipin talaga, natitipid na rin kami talaga sa pagka gusto manood ng TV, nanonood naman kami. Pero yung electric fan, as long as na kaya naman sa number 1 lang, wag ka na mag number 2, wag ka na mag number 3 kasi alam naman natin kapag ka number 3 syempre sobrang lakas din ng kuryente, no, diba? So ayun, yun yung ginagawa ko, yun yung way ko para makatipid-tipid sa kuryente. Kayo guys, ano ba yung way nyo para makatipid din kayo sa kuryente? Meron bang pareho ba tayo ng ginagawa or ano pa yung ibang ginagawa nyo para makatipid kayo sa kuryente? Comment down below. And guys,
subscribe na kayo sa ating YouTube channel para sa ating GCash pag-giveaway, para makasali kayo sa ating GCash pag-giveaway. Sana sumali kayo guys. Subscribe my YouTube channel and follow my page, Trisha Balchan Live. So, ayun siya guys. Nga nagsasabi na kapag pinapatay daw yung freezer, mabilis daw masira. Well, ako guys, isa ako sa magpapatunay na hindi naman siya totoo. Well, depende naman sa inyo kung maniniwala kayo. Depende sa inyo kung gusto niyo yung sobrang laking bill. Depende yun sa inyo. Pero kung marami naman kayong pambayad, why not? Pero ako kasi talagang as long as na kaya naman magtipid, nagtitipid talaga ako guys. Kasi alam nyo na yun, marami tayong gastusin sa buhay. So, ayun. So, isa ako sa magpapatotoo na hindi naman. Dahil alam nyo guys, itong freezer na to, na detalye na lang yan ha. Pero ang lakas-lakas pa niyan lumamig. And nabili ko rin siya ng na second hand ko na siya nabili. Nabili ko siya sa sister-in-law ko. And hanggang ngayon, lagi ko siyang pinapatay sa gabi. Wala namang nangyaring masama sa kanya. Ganun pa rin naman. Alam nyo guys, nabahaan na nga yan ha. Alam ko, merong nakanood sa inyo nung nag-vlog ako sa inyo nung nagbaha dito sa amin. Alam nyo guys, hindi ko to na hindi ko na yan inangat. Hindi ko siya inangat and akala ko talagang sira na, hindi na ako masa na buhay pa siya. Pero doon sa dalawang ref na nalubog sa baha, eto pa yung talagang gumana na hindi ko nga inangat. Meron lang siyang tungtungan pero talagang inabot siya ng baha. Pero yung sobrang thankful ako sa ref na to. Kaya akala ko nga talagang bibili na naman ako ng ref na pang soft drinks. Kasi ito yung ref na to is pang soft drinks pa talaga yan. Ayan. Hi guys! Good morning! Punta ako dito sa my kusina. Nagsaing pala ako ng kamote. Yan siya guys. Kain tayo ng kamote. Actually, kumain na ako niyan kanina. So, ayan. Ino namin sa kape. Tapos mamaya, ikakamote delight ko siya. We'll see kung magagawa ko siya mamaya. But for now, gagawa ko ng ice candy kasi naubos na yung ice candy. So, kailangan ko na namang gumawa kasi yung mga bata naghahanap na ng ice candy. Kung may ice candy daw, ganyan-ganyan. So, ako kasi talaga nagbibenta ko ng ice candy kasi kapag puro tag-10, nagpapak pala ako ngayon ng tag-10, tag-5 piso na ice candy kasi kapag puro tag-10, hindi na-afford ng mga bata. Naawa naman ako na naghahanap sila tapos yung pera nila 5 piso lang. So, sabi ko, sige, gagawa na lang din ako ng Kaya ginawa ko ng tag-10 at saka tag-5. Minsan kasi may mga naghahanap ng mga bisita. So, yun yung ino-offer ko sa kanila yung tag 10 pesos na ice candy. So, ayun lang guys. Mamaya ulit tayo magchikahan. Mag-asikaso muna ako dito sa aking tindahan. Pero nakapag-asikaso naman ako kasi bago pa lang naman ako magbukas. Or pagkatapos kong magbukas talaga nagliligpit-ligpit, nag-walis-walis. So, may mga gagawin lang ako. So, see you later. See you later. Many minutes later. By the way, kakatapos ko lang palang kumawa ng ice water. Wait lang, pupunasan ko lang yung lens ng camera kasi blurry na naman siya. So, yun, kakatapos ko lang kumawa ng ice water para maging ice. And then, dadagdagan ko pa yun mamaya. Siguro gagawa muna ako ng ice candy bago ako ulit gumawa ng ice water. So, alam nyo kaninang madaling araw, sobrang lakas-lakas ng ulan. Sobrang lakas talaga, as in ang ulan talagang dire-diretso. Pero, good thing naman kasi hindi bumaha dito sa amin. Hindi na nga umaapo ngayon yung daanan ng tubig papunta dun sa may dagat. Hindi na siya umaapaw, kaya sobrang okay din sa akin. Sobrang saya ko kahit nasabihin mo ang lakas-lakas ng ulan kagabi. Aso namin, andito sila. Ayan yung isa. Nandun naman yung isa. Wait, hindi makita. So, yan guys. Magluluto tayo ng paksiw guys. Merong isda kami na binili kanina. 1 kilo. Baka-baka siya. So, bago ko siya nilalagay sa ref, talagang malinis na siya. Tinanggalan ko na siya ng hasang at bituka. Ito, meron pang isa. Ito yung ipiprito natin. So, hindi mo na ngayon natin siya ipiprito. Magpapaksiw lang ako kasi yun yung request ni Mahal na papaksiwin daw siya. So, sariwa pa siya talaga. Kasi pagdating nung
ng isda, bumili na kaagad kami. Maaga-maaga pa yun, guys. Maaga pa talaga kanina dumating. So, bumili kaagad kami. Kaya, ito yung gagawin ko ngayon. Kayo, anong inuuna nyo kapag nagluluto kayo? Anong inuuna nyo? Sinaing ba o yung ulam? Ako kasi minsan sinaing, minsan ulam. Pero ngayon yung uunahin ko is itong paksiw. Tapos, pagka nagpapaksiw pala ako, guys, inigisa ko yung sibuyas at bawang. Merong ginisa, maglalagay ako ng igigisa muna, tapos maglalagay din ako ng hindi nakagisa. Gets nyo ba? So, ayun siya. So, ang pangdurog ko ng bawang, sobrang bilis lang. Itong itak na malaki, ayan. Sobrang gamit na gamit ko ito pang dikdik ng bawang. For about 10 minutes, luto na yan, guys. Kasi kapag na-overcook naman yung ating isda, hindi rin maganda. So, dapat yung sakto lang. Hi, hello! Ayan, umuulan, guys. Napagod ako, kakatapos ko lang palang gumawa ng ice candy. Kakatapos ko lang mag-repack ng ice candy, guys. Tag 10 at saka tag 5 piso. So, ngayon, kain ako kasi gutom na talaga ako, guys, kasi mga 2 oras akong nag-pack ng ice candy para matapos yun. So, ayan, ito yung ating paksiw. Meron tayong kanin, ayan, tsaka nag-prito ako ng spam. So, yun lang yung ulam natin. Gutom na ako. So, mamaya na lang, guys, babalikan ko kayo. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo ito yung nagawa ko ng ice candy. Good. Gawin nating ice candy na tag 5 piso, tapos merong tag 10 at saka tag 5 din dito. Kaya lang ngayon nag-brown out siya, kaya mamaya pa siya talaga mamaya pa siya titigas. Bigla kasing nag-brown out eh. So yan. Kain tayo, guys. Ayan. Mayroon tayo ditong spam. Sila ni Mahal. Tapos na silang kumain kanina. Meron siyang kasama yung nagdadala ng namin dito ng bangka namin. Kasi meron silang inayos. So, ako na lang yung kakain ngayon kasi pinauna ko na sila. So, ayan. Kain tayo, guys. Sarap ng paksiw. Sakto lang yung pagkakatimpla ko. So, babalik ako mamaya. Hi! Tapos na akong kumain. And guys, sobrang lakas ng ulan. Kanina pa to. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kaninang madaling araw pa, sobrang lakas. Tuloy-tuloy yung buhos ng ulan. Pero hindi naman siya nagbaha. Kaya thankful ako. Talagang nakatulong tong tinambak namin dito sa harap ng kalsada. Ayan, guys. Ito yung tinambakan. Ito yung malalim pa noon. Yung konting ulan lang. Bumabaha kaagad. So ngayon, nagtambak na siya. Ayan na siya. Doon sa kalsada. So, ito ako. Nag-video sa inyo. Lakas ng ulan ngayon. Yung tricycle namin nandun lang sa may gilid ng kalsada. Check natin dito yung ice cream. Andito yung manok namin. Ayun sila. Yung nanay nila nangingitlog na naman ulit.
Babaguhin ko pala to. Maglalagay ako ng flavor. Kasi mango flavor. Papalitan natin to ng melon. Tapos maglalagay tayo dito sa freezer. Dito sa labas ng tag 10 at saka ng tag 5. Tapos guys, meron akong ipapakita sa inyo. Wait lang. Yung bulaklak ko, ang ganda ng tsura niya. Ang tagal ng bulaklak malanta. Papakita ko sa inyo yun. Ayan siya guys. Ayun. Ayan. Ayun siya. Ayan. Alam nyo ba kung anong tawag sa bulaklak na yan? Kasi ako, hindi ko alam. Kasi hiningi ko lang yan. Hiningi lang namin yan nung pumunta kami may pinuntahan kaming sa sister-in-law ko. May pinuntahan kami. So, dun galing yung bulaklak na yun sa kapatid niya. So, yun guys. Medyo maulan ngayon. Kaya, ayan. Chill-chill muna tayo dito sa tindahan. Magbibilang pala ako ng benta ng ice cream ng tag 5 at saka 10 kasi puno na. So magbibilang tayo for today's video. Bibilangin natin kung magkano na ba tayo. Ito yung sa aking ice cream. Para lang talaga ito sa ice cream kasi separate din yung sa ice candy, separate din yung sa ice only. Talagang nilalagyan ko siya ng label para kahit hindi ako yung nagbabantay, alam nila kung saan nila ilalagay. So ayun, ito ay para sa ice cream lang talaga. Ito kasi kapag ka napupuno to guys, nasa 2,000 plus to, mga 2-3 ganyan. Kasi lagi talaga ako nagbibilang sa ice candy, sa ice cream. So gamay na gamay ko na. Ito mga ganyan hanggang dito pa lang. Mga ano pa lang to siguro. Mga 1.5. Ganyan. 1.5 pa lang. Meron din tayong mga papel. Pero nung nakaraan tinanggal ko dito yung mga papel. Kaya mga tag ano na lang to. Mga tag 10, mga tag 5. Ayan. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako. Kasi hindi ako gumamit ng boya ngayon. Hindi ako gumamit ng lapel para makancel out sana yung noise ng ano. Pero ayun guys, kumukulog. Babay naman na guys, mamaya lang tayo magbibilang.